Halimbawa, yun nga, TUPAD. No? Kasi OVP assistance programs, itong TUPAD, form din naman ng assistance. Or yung AIX. Oh. What if, Madam Speaker, manghingi yung kanilang mga secretary ng confidential fund para ma-ensure na maging efficient ang pag-i-implement nila ng ganong mga proyekto? Following the logic, Madam Speaker, of our sponsor, pwede talaga na mangyari yun. Diba? Can the sponsor say na hindi po yun posible given how arguments were laid on earlier? Again, hypothetically, pwede. Pwede, kaya lang, kailangan masatisfy ang condition na merong new or urgent activity or project. Okay, AIX, is it an existing activity? Yes. Okay, check, pwede. Pero, kailangan i-justify na merong bago or urgent activity within AIX na gagawin. Hindi ko alam kung anong pwedeng bago or halimbawa, magtatayo ba ng mga bagong opisina si SecRex within the AIX program? Yes. If the answer is yes, pwede. Ngayon, kung kinailangan ni Secretary Rex na mag-incur ng confidential expenses, halimbawa po, hypothetically, sa tingin po niya, merong mga nawawalang mga bata at kinailangan po ng confidential expenses dahil kailangan po niyang maimbestigahan ang pagkawala ng mga bata doon sa programang yan. At ginustify po niya sa DBM ang pangangailangan ng confidential expenses within the context of that program. At pinayagan po ng Presidente because kinakailangan ng paggamit ng contingent fund, kinakailangan po ng OP approval. Check din po, yan po ay papayagan ng DBM. So yun po ang elements para po magkaroon ng paggamit ng contingent fund for the purpose of an increase in a confidential expense. Yun po ang mga elements. So, hindi po madali. Yun po yung sinasabi po natin. So, hindi katulad na sinasabi ninyo, Madam Speaker, na basta-basta na lang on an ordinary day ay pwede pong mangyari ang ganyang sitwasyon, Madam Speaker. Madam Speaker, hearing that, I think that opens the floodgates of hell when it comes to the use of the contingent fund. Kung yun po yung ating magiging assumption. Madam Speaker, I think di na po natin kailangan maglokohan. Kung sino man po yung ahensya na gusto talaga palang mag-request ng confidential fund pero wala siyang express budget allocation sa GAA, pwedeng itap yung contingent fund. Tapos kung malapit po siya sa Presidente, pwedeng i-approve ng Presidente upon recommendation of DBM. And I think that gives us here in Congress lots of ideas paano po pwedeng gamitin ang contingent fund. Halimbawa, sa ating mga lugar, sa ating mga constituents, okay, kung magpapatupad po tayo, magkakonduct tayo pamamahagi ng tupad or AIX man yan, ano pa, pwede magpatayo tayo ng farm-to-market road pero tingin natin kailangan talaga ng surveillance para maayos yung lugar kung saan tayo magpapatayo ng farm-to-market road, manghihingi tayo confidential funds. Yun po, Madam Speaker, yung binubukas na senaryo na hindi lang po tayo yung mananagot dito. Kung ganito yung magiging interpretation natin, pati yung mga susunod na Kongreso, pati yung mga susunod na Presidente, ito yung isa-cite nila, Madam Speaker, yung debate natin ngayon, kung papayagan natin na yung contingent fund, which is supposed to be auditable, ay pwede nating buksan at gamitin for confidential fund na hindi ganun kadaling i-audit.